Welcome na naman po sa isang video ng Bentech. Yan, nagtry ako kanina, no, nagprint ako. Tapos, walang black. Walang black yung G1010 ko. Yan, nag-test print ako. Yan, wala siyang black. Yan. Meron man siya pero talagang halos manipis lang. And so, nag-head clean na ako, no? Pag ganito, nag-head clean na ako eh. Yan. Pupunta ako sa maintenance. Yan. Maintenance and preferences, head cleaning, o cleaning, black only. Para hindi masayang yung color. Kasi black lang yung may problema. Yan. Kung makikita nyo sa likod, naka-external waste tank na ako. Yan, nabili ko lang yan sa Shopee. Mas maganda dyan, mas maganda meron kang ganyan kasi hindi mapupuno yung pad sa loob pag nag-head clean ka. Lalo na pagka yung mga deep cleaning tsaka power flashing. Yan. Tsaka makikita mo kung okay yung yung forge, no? Kasi habang nag-head clean ka, dapat may lalabas na ink dyan sa likod. Kung wala, may problema yan sa sa forge unit. O kaya talagang may bara na dun sa head o yan. So nag-print check pattern ako, no? O nozzle check, no? Yan. Yan. Then pag nozzle check natin, pag nozzle check ko wala pa rin black. Pwedeng gawin nyo mga ilang beses, pero kung ayaw, no, pwede kayong mag deep clean. Pero minsan ayaw pa rin yan, no? So ito, rerekta na ako sa ink flashing. Yan, dapat ganyan yung no, merong black. Tsaka walang putol-putol na linya, no? Ink flash na ako. Yan, okay lang. Dapat dito sa ink flash, puno yung ink ng tank, no? Pagka hindi, no, baka magkaroon pa ng lalo ng problema. Kasi wala na siyang mahihigop na ink. Yung ink lang din kasi yung panglinis niya ng head. Yan. Yan. Yan yung external waste tank, no. So dapat maraming ink na nalalabas diyan, no. Ako nag-ink flashing ako eh. Yan. Kung makikita nyo, dalawa yung hose kasi sa Canon printer, dalawa ang printer head niyan. Hindi tulad ng Epson, integrated na yung printer head. Nandun na yung black and colored. Sa Canon hiwalay. Kaya dalawa yung hose. So may lumalabas naman, so far okay yung ganyan. Pero pag ink flashing, talagang maraming ink na mako-consume. Yan. Yan, pagpasensyahan nyo na, no, bihira kasi ako mga pagpunas ng printer. Yan. So dapat maraming ink na lalabas. So maraming masasayang din, no, pero kung yan lang yung paraan, ganun talaga. Talagang magko-consume siya ng maraming ink. Pero bago naman dumating sa point na ganyan, no, nasulit naman yung printer. Marami na rin naman akong na-print dito. Pwede rin kayong gumamit ng syringe, no, pwedeng higupin din yan. Pero for the meantime, ito muna yung ginawa ko, no. Normal lang na cleaning, no. Nagsimula ako sa head clean. Umiskip na ako sa deep cleaning, pero pwede kang mag deep cleaning. Nagrekta ako sa power flashing. Kasi bago ako nag power flashing, no, dito sa video isang beses lang ako nag head cleaning, pero actual nakailang beses na rin ako diyan. Naka-3 ata ako. Kasi hahaba yung video, kaya isa na lang yung naipakita ko dito.
Yan. Then after nung deep cleaning, yan, ganyan siya nung ano no, nung kanina no, wala siyang black. Ayan. Siguro ano yan eh, kasi medyo na ano ko na to no, na pass forward ko na no. Kasi hahaba yung video pagka talagang inantay natin yung time ng power flashing. Around 10 minutes yan. Yan, antayin nyo lang no. Kung wala kang external waste tank, hindi mo makikita to no, nasa loob lang, bali absorber lang niya no, POM. Pero kung gusto niyo maglagay ng external waste tank, meron din akong video nito. I-check nyo yung video ko kung paano ako nagkabit ng external waste tank, tsaka kung saan ko nabili itong external waste tank. So pwede ka ring mag DIY, pwedeng bote rin, pero mas okay to kasi dito sa bandang dulo ng video, nung medyo napuno na no, nung mga halos mga lahate, itinapon ko na rin yung waste ink. Yan. 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 So magte-test ano tayo no, test print tayo no. Nozzle check uli, nozzle check. Yan. Nozzle check uli tayo. Yan. Yan. So nozzle check natin. Yun, okay na, meron ng black. Tsaka walang putol-putol, no? Wala siyang putol-putol. So, ibig sabihin yan, okay na yung head. So, itong aking printer nga pala, no, mga subscriber ko dyan na matatagal na. O, halos ano na to, no? Lagpas na 1 year. Tingin ko malapit nang mag 2 year tong aking G1010. So, ang setup ng ink ko dyan, original ink yung black. Tapos Inkrite yung color. Pero alam ko yung Inkrite, meron din pigment no, pigment para sa Canon no. Hindi basta pigment lang na ano no, na Kuyi, na Hansol. Kasi yung mga ink na yon compatible sa Epson no. Iba yung ink na compatible sa Canon. So usually yung ganitong Canon no, ginagamit ko to sa mga invitation no, tsaka mga invites, usually sa makakapal na papel. Tsaka yung mga invitation naman, hindi naman yan kailangan ma-expose sa araw eh. Pero kung mga sticker noon, mga pang motor no, hindi pwede rito sa Canon G1010. Yung mga logo-logo lang. Sa Epson nyo i-print yan na naka-pigment. Stay nyo lang yung ink setup ng Canon no. Hybrid, pigment yung black, dye ink yung colored. So hindi basta-basta yung universal ink no, o yung ink na pang Epson, dapat pang Canon. So yun lang mga kaprinting, hanggang sa muli, wag nating kakalimutan mag-subscribe.